Mapagpalang araw po. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie, Ate Dorcas, Ate Baby. Dito tayo para magkaroon ng salita ng Diyos sa Bible, ang Amen. Ang salita ng Diyos ay parte ng buhay natin ito. Parte ng buhay natin ito. Unang-una, kung titignan niyo po ang Bible, ang sabi doon, ginawa ang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos, yun po yung bumubuhay sa tao. Hindi po tayo nabubuhay kung ano man yan. Nabubuhay tayo doon sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yan ang ating life giver. Ngayon, ang salita ng Diyos ay parang ganito, para huwag kayong malito, no? Tayo, araw-araw kumakain tayo para mabuhay tayo. Kaya ka kumakain, meron kang gagawin. Bawa, tatrabaho ka, natural, kakain ka. Pero bilang tao, meron din tayong isang bagay na kailangan. Ito yung buhay pang espiritu. Kasi po ang buhay natin, pagkatapos natin mawala sa katawang ito, may kasunod na buhay tayo pupuntahan. At yung kasunod na buhay na yon, yun ay permanenteng buhay na yon. Pero itong buhay mo ngayon dito, kahit na magtagumpay ka pa sa lahat ng bagay, iwan mo lang lahat yan. Kumbaga, wala kang madadala, sabi nga nila. Kagaya ng ipinanganak kang walang dala, alis ka rin dito na wala ka rin dala. Pero isa lang ang dadalhin mo, yung salita ng Diyos na nasa iyo. Kaya mag-aaral po tayo. Pero bago tayo papalaot sa salita ng Diyos, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay. Pangunahan mo kami upang kami po'y matuto. Sapagkat parang nag-aaral lang po kami dito sa ibabaw ng mundo. Ito po ang aming kahilingan, panalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen. Merong binabanggit si Propeta Isaias. Ang sabi niya, tignan ninyo. Dito po sa Isaias 59, 1 and 2 babasahin ko. Sabi ng Diyos, sabi ni Prophet Isaias, tignan ninyo. Si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Ina-assure niya yung salitang kaligtasan. Kasi po, kaya po pinadala si Jesus sa ibabaw ng lupa dito. Tingnan lang natin sa 1:3:17. Ang sabi po ng kasulatan ay ganito ang nakasulat. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Hindi ho pangatulan ng parusa ang mga tao o sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kaya sabi ni Prophet Isaias, tignan ninyo. Si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para parusahan. Hindi po trabaho ng Diyos ang magparusa. Ang trabaho ng Diyos, iligtas ka. Si Pablo naman, sa chapter 6, 2 Korinto, ganito naman na
nakalagay sa ikalawang Korinto chapter 6 verse 2, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. The moment na marinig mo po yung salita ng Diyos, ito po ay nagdadala ng kaligtasan sa buhay mo, kaibigan. Sometimes, may mga taong mabigat ang problema at magpapakamatay na lang siya. Naalala ko nung araw, meron po akong, sa aming pangangaral po in public, meron na padaan na nanay. Nagkukwento siya sa akin, sabi ko, mamaya ka na lang mag-usap, mamaya tayo mag-usap kasi may pangangaral kami. Siyempre, pag may pangangaral, mahirap naman mag-entertain. So, nung matapos po yung pangangaral, ito palang nanay nito magpapakamatay. O gusto na niya magpakamatay, isipin niyo po yan. Ang daming mga tao, kahit anong hirap ng buhay, gusto nilang mabuhay. Itong nanay naman ito, gusto niya magpakamatay. Sabi ko, ano bang problema mo? Kumbaga, meron siyang anak, hindi siya kinakausap ng anak, ultimo manugang, ultimo yung mga apo niya. Parang sa sarili niya, wala na siyang alaga. Kaya gusto niyang magpakamatay. Sabi ko, huwag kang magpapakamatay. So, nung pangangaral na yon, nakapakinig siyang pangangaral, hindi na nga siya nagpakamatay. Hanggang sa napunta namin sa bahay, nadalaw namin siya. Ito nasabing nanay. Kaya yung salita ng Diyos, yan ay nagliligtas. Kaya sabi ng binasa natin sa Biblia, hindi pinadala si Jesus dito para parusahan tayo. Kahit anong sama mong tao, hindi kanya parurusahan. Hindi kanya ng Diyos kasi. Nagliligtas siya. Nagliligtas. Kaya sabi doon sa Korinto, sabi ni Pablo, the moment na marinig mo ito. Nung araw po, parang naging karanasan ko rin yan. Doon sa Baguio ko nakatira, doon sa Governor Park. Every Sunday na dumadahan ako doon sa isang eskwelahan doon sa Baguio, may nagkakanta ng mga born again. Masaya. Kada linggo yun, naririnig ko yun. Para bang sa aking sarili, masaya ako, nakikinig. Dumadaan lang ako, naririnig ko lang yun eh. Sa isang pagkakataon, meron din ako narinig na pangangaral doon sa may Baguio rin po. In public. At naupo ako ron, nakinig ako. Yung pala yung, ang Diyos pala ay tumatawag na. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa 2:14 ng Thessalonica. 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita o salita ng Diyos na ipinapahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang purpose po pala ng pagtawag ng Diyos, makasama tayo. Makasama tayo. Kaya nung yung mga panahon na yon, nakapaginig ako, masaya ang damdamin ko. Yun pala'y paraan ng Diyos yun. Na siya ay tumatawag na.
sa pamamagitan na napapakinggan ko. Ngayon, ang nangyari, natanggal ako sa trabaho. Kasi ganito po yan Nung nasa Baguio ako, magandang yung trabaho ko. May sweldo ako, may komisyon ako, at masaya ang buhay ko. May barkada, araw-araw, pwede kang uminom. Talagang malayaw ng malayaw ang buhay namin sa Baguio noon. Siguro sabi ng Diyos, kung hindi ka mawawala ng trabaho, baka hindi mo rin ako papansinin. Kahit masaya ako nakakapakinig na salita ng Diyos, mga hawitin para sa Diyos. Kasi, tignan nyo, magiging dalawa yun Halimbawa, nasa Diyos ako pero nabubuhay ako dito sa isang bagay. Malayaw ang buhay sa Baguio, yung panahon namin Barkada, masaya, inuman, may mga babae. Hindi nga lang ako nagbisyo ng halimbawa, droga. Maraming marijuana sa Baguio. Yung mga kasama ko, kumisan meron. Pero hindi ako nagmarijuana o droga. Nawili lang ako sa pag-inom. Kaya siguro, sabi ng Diyos, yun ang tawag ko ron, may layunin ng Diyos sa buhay ko. So, natanggal ako sa trabaho. Siyempre, sa simula, parang mahirap tanggapin, matanggal ka sa trabaho. Kasi, isipin nyo po araw-araw kumikita ka, araw-araw may komisyon ka, araw-araw nakakapag-bisyo ka. Pwede ka mababae. Nasubukan mo mababae ka doon na hindi ko kakilala yung babae. Meron pa nga isang babae doon na medyo lasing-lasing na ako. Alam mo naman, pagka lasing na yung lalaki, medyo mayabang na. Nasabi ko pala na umanap ka ng bahay at titira kita doon. Kinabukasan, naghanap ka ng bahay. Yung sinabi niya sa akin, nakakita ko ng bahay. Tanong ko, bakit? Sino nagsabi maghanap ka ng bahay? Sinabi mo sabi niya. Ano sinabi ka ako? Kita niyo yan, Pero kaya ko naman talaga magano ng bahay noon. Actually, malaki yung bahay na tinitirahan ko sa Baguio. Magkano lang ang bahay ko ron is 700 plus. Tubig, kuryente, at saka yung bahay. Minsan, hindi ko pa tinutulugan yun. Nandito ako sa Maynila. Kaya para yung pagtawag ng Diyos magkaroon ng kaganapan. Yun nga po, natanggal ako sa trabaho. So, nung matanggal ako sa trabaho, nandun pa rin yung damdamin ko para sa Diyos. Yan nga, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po dito sa Maynila, na yung pagtawag talagang hindi ko, ay, bang ibig sabihin ito? Hindi mo makontra. Pag ang Diyos pala ang tumatawag sa'yo, wala kang hindi ka, naalala ko yung isa sa Bible nun na, anong pangalan kasi nun? Nakalimutan ko na yun na kinain ng isda. Sa kakatakas sa panawagan ng Diyos, hanggang sa kainin siya ng malaking isda. Isipin niyo yan. Mahirap takasan yung pagtawag ng Diyos. Napakahalaga sa buhay natin yan. Ang kagandaan nito, kapag tinugon mo yung panawagan ng Diyos, at saka ko lang na-realize yan, yung palang nangyari sa akin, yun ay panawagan pala ng Diyos sa akin.
tingnan niyo dito sa isang talata, sabi niya, dito sa Hebreo 3:1, mga inirang na kapatid. Ibig sabihin ng inirang, elect, inihalal. Para politiko yan. At kasama sa pagkatawag ng Diyos. Oh. Alalahanin ninyong si Jesus, sugo ng Diyos, at ang pinakapunong parinahating pananampalataya. Yan palang pagtawag ng Diyos ay nagbubunga ng pananampalataya ng tao. Kung pakikinggan natin si Apostol Pablo sa 10:17, ganito naman ang sinasabi niya. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung pakikinig mo pala, nagbubunga yun ng ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Jesucristo. Oh. Yun ang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng pananampalataya kay Jesus. At ang pananampalatayang yan, grow, and grow. Nung araw, naiya akong magpatotoo ng salita ng Diyos in public. Inassign muna ako na 3 kami magkasama. Dahil bago ako, nakikinig lang ako doon sa kasama kong 2. No, ganun ha. Pero kinalaunan, ayan, unti-unti akong nasanay na mag-share ng salita ng Diyos sa Biblia. Hanggang sa tuluyan, una, naging 2 na lang kami. Then later on, ako na lang mag-isa. Nung ako na lang ang mag-isa, medyo kinakabahan pa ako kasi ako na lang mag-isa. Hindi kagaya nung 2 kami o nung 3 kami, medyo matapang. Kasi meron kami nakainkwentro nun na para kaming kinorsunada ng ibang pananampalataya dito sa isang lugar. Buti na lang, merong isang barangay opisyal ang napadahan. At ang sabi ko doon sa barangay opisyal, huwag ka munang aalis. Kasi itong mga nakainkwentro na namin, talagang nananakit sila ng tao. Hindi lang nananakit, pumapatay pa. Pumapatay sila, asin pumapatay. Oh. Bakit alam kong pumapatay sila? Merong isang kasama nila, nakakilala ko, naging kaibigan ko, nababible studyhan ko, hanggang nagtapat siya sa akin. Tinuro niya yung tsuy niya, nasawa ng tiyahin niya. Pinapunta ako rin para pangaralan sila, pero tinanggihan nila ako. Doon niya binuksan sa akin, sabi niya, pumapatay ng tao yan. Kaya yung pinagkukulang kami ng tao nung araw, sabi ko doon sa barangay opisyal, huwag kang aalis. Huwag kang aalis. Buti na lang hindi siya umalis. Baka kung ano nangyari sa amin. Masamang reliyon ito. Tinatanggi nila yung mga gano'n, pero mismo yung pamangkin nila nagtapat sa akin. Anong sabi niya? Kung meron kang gustong ipapatay, sabihin mo lang. Alam niyo yung reliyon, sometimes talagang may mga reliyon po talagang masama.
alang-alang sa kanilang pananampalataya, kailangan sila'y pumatay. Ano po, sila ay papatay talaga. Sa totoo lang, sabi nga sa akin makita lang kita, tututukan kita ng baril. Sabi ko, wag mo na akong hanapin. Ituro mo lang saan ka nakatira, ako nang pupunta sa inyo. Biyaya ng Diyos, wala namang gustong, sabi nga nila pag nakita kita kalbo ka, susunugin kitang buhay. Nakikita nyo na nga ako, pero hindi nyo ako sunugin ka ako. Diyan mo makikita, anong sabi ng Biblia? Ililigtas kita, sabi ng Diyos. Ililigtas kita. Hindi niya sinabi mapapahamak ka. Ililigtas kita. Sa isang pagkakataon po, kapitbahay naman namin, anak siyang pulis. Mayabang yung pulis Yung anak niya kasi, yung panganay kong anak, nung maliit pa yon, inalabog niya sa likod. So, nagsumbong sa akin yung anak ko, nakita ko yung anak ng pulis, naglalaro ng video, sinampal ko siya, ganito. Lahat ng kamay kong ito, tumama sa lahat ng mukha niya, sa buong mukha niya. Sabi ko sa kanya, masyado kang abusado. Mayabang ka. So, hindi nagsumbong yung sa tatay niyang pulis. Pero inabangan naman ako nun, tuwing umaga. May dalang kutsilyo. Pero biyaya naman ng Diyos, bumababa ako bago alas 5 ng madaling araw para umattend ng devotion namin, umattend ng panalangin sa simbahan. Lagi siyang wala. Nagkataon nandun na siya. Pero naka-jacket ako, pero yung kamay ko nakapasok sa bulsa ng jacket ko. Hindi niya ako malapitan kasi iniisip niya siguro, baka kung anong merong bagay din nasa loob ng jacket ko. Aba naglalakad ako, sumusunod lang siya, pero hindi siya malapit. Yung tao na yon, dahil sa kayabangan, namatay siya sa Cavite. Sa yabang niya, pinagsasaksak siya. Dito mo makikita ang sabi ng Diyos, ililigtas kita. Kahit anong sama ng tao, ang gusto ng Diyos maligtas ang tao. Tingnan niyo po yung sinabi ni Pablo. Hindi gusto ng Diyos ang mapahamak ang sino man tao. Kundi ang gusto niya sa tao, maligtas, kaibigan. Dito sa 1 Timoteo chapter 2, sa 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas. Alin yung nakalulugod na yon? 4. Ibig niyang ang lahat ng tao, wala nang tinira, ay maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Gustong ipabatid ng Diyos sa atin na tayong mga tao, malaman natin yung totoo. Ano yung totoo? Lahat tayo gusto ng Diyos maligtas tayo. Ibig sabihin, lahat tayo gusto niya makasama sa langit. Ang problema, gusto mo. Gusto mo ba, kaibigan? Ang gusto ng Diyos, lahat. Sabi, binasa lang natin, Ang tanong, ikaw na nakikinig ng video ito, nanonood ng video ito, gusto mo ba? Kung gusto mo, anong sabi ni Jesus? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para lang sa langit.
Kapag sumunod ka pala dito sa lupa, sa kalooban ng Diyos, ang punta mo, langit. Okay, balik rin natin. Huwag ka sumunod. Di natural, kapahamakan ang pupuntahan mo. Kaya kung gusto mong mapunta sa langit at makasama mo ang Diyos, dahil yun ang gusto niya. Anong dapat mong gawin? Isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Accept Jesus. Isuko mo ang buhay mo. Ako nung mawalan ako ng trabaho sa Baguio, napakahirap. Sa totoo, mahirap. Na dati tumatanggap ka sweldo, araw-araw may komisyon ka, nakatenga ka, wala. As in, wala. Wala akong trabaho. Oh. Diba napakahirap, no? Pero anong ginawa ko? Sinuko ko ang buhay ko kay Jesus. Wala naman akong magagawa eh. Kaya nga pinadala. Hindi upang hatulan tayong mga tao, kundi iligtas tayo sa pamamagitan niya. O, sa biyaya ng Diyos, ano na ako ngayon? 64. O, magiging 65 na ako sa August. Ay, ba't ko nasabi? Ang maganda rito, yung pagkatawag ng Diyos sa akin. Sana ganoon din po kayo, kaya ko. Huwag niyo pong palampasan ang pagkakataon na binibigay ng Diyos. Bakit? Parang ano lang yan, parang yung salitang kanto ba? Pag sinwerte ka, halagaan mo yung swerte na yan. Kasi kung pinabayaan mo yan at mawawala, ewan ko kung darating uli ang swerte sa'yo. Sa dami ng taong nabubuhay sa mundong ito, nananalangin sa Diyos. Oh, sipin nyo, bilyon-bilyon tao nananalangin na sana swerte sila. Nang pinalag ka, pinalampas mo pa. Oh, ano sa tingin mo? Sa dami nang humihingi sa Diyos eh. The moment, ang sabi ni Pablo, narinig mo ang salita ng Diyos, ito na. Kapag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Yesus, susunod na lahat dyan. Kasunod ng lahat ang pagpapala ng Diyos. Everything. Kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo hiningi, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Bakit? Ganun ang Diyos eh. Parang tatay lang sa pamilya yan. Pag masunori ka sa tanay mo, sa tatay mo, paborito ka ng tatay at nanay mo. Ganun lang kasimple yun. Kaya sana po, nagbasa lang ako Sana yung ating natutunan, hindi niya tayo marinig ng Diyos, maririnig po tayo niya. Ang sabi ni Apostol Pablo, ni Propeta Isaias. Salamat, Panginoon Diyos, sa patutuo mo sa amin ng iyong pagtawag ay blessing, ay pagpapala sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo pong nakikinig o nanonood, sana meron kayong natutunan. Hindi po tayo nagpo-promote ng reliyon. Ang pinopromote lang natin si Jesus, the Son of the Living God. God bless us all. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa loob ng tahanan ni Kuya Ronnie, Ate Dorcas, at ang kaibigan nila, si Bibi. God bless us all. Bye-bye.